領域展開。Magandang araw mga katropa. Ako ang inyong host, Ninong Gaming, at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang napaka-tensyonado at emosyonal na kabanata mula sa Jujutsu Kaisen Chapter 268 na pinamagatang Curtains or Conclusion. Nagsimula ang kabanata sa isang intense na pag-uusap sa pagitan ni Sukuna at ng kaluluwa ni Megumi. Sinasabi ni Sukuna kay Megumi na hindi na siya dapat magpatuloy sa buhay. Ayon sa kanya, nagkamali si Megumi sa pagpayag na maagaw ang kanyang katawan, sa pagpatay sa kanyang sariling kapatid at sa pagtalikod sa tulong na inaalok sa kanya ni Yuji. Ngunit si Megumi hindi nagpatinag. Tumugon siya kay Sukuna na kahit may natitirang daliri pa si Sukuna, maaaring mawala siya kung matanggal siya ni Yuji sa kanyang katawan. Sinabi pa ni Megumi na hindi siya naghangad na mamuhay ng maayos mula sa simula. Pinalakas nito ang tema ng kanyang determinasyon na subukang mabuhay para sa ibang tao. At siya'y natuwa nang malaman na kahit si Sukuna pala ay takot sa kamatayan. Sa kasalukuyan, habang unti-unting pawala ang domain expansion ni Yuji, natanggal ang reincarnation ni Sukuna sa katawan ni Megumi. Ang mga eksena ng pag-iyak ni Sukuna sa sakit habang natatanggal siya mula sa katawan ni Megumi ay talagang napaka-satisfying. At sa wakas, si Megumi ay malaya na mula sa pangaalipin ni Sukuna. Si Yuji na nakatingin sa mga natitirang labi ni Sukuna ay nagtanong kung anong plano ni Sukuna. Nakakatuwang magbalik tanaw sa usapan nila ni Sukuna noon, kung saan inalok ni Yuji na pakawalan si Fushiguro kapalit ng kanyang buhay. Ngunit tinanggihan ni Sukuna ito at ngayon siya'y nilamon ng kanyang kahambugan. Ang pahayag ni Yuji na Sukuna, ikaw ay ako, ay nagpapakita ng malalim na koneksyon nila. Ang pagkagalit ni Sukuna sa mga magiliw na salita ni Yuji ay nagbigay daan sa isang bagong layer ng drama. Ang kanyang pagkasaad na siya ay isang sumpa ay nagpapakita ng kanyang matinding puot. Pagkatapos, nag-shift ang eksena sa pagkakaalam ni Uraume na natalo na si Sukuna. Ayon kay Uraume, ang pagkatalo ni Sukuna ay dahil siya ay nasa isang incarnated lang na katawan. At nagbigay pa siya ng pahayag na ang pagkapanalo nila ay dahil sinuwerte lang sila dahil hindi sila pinanganak nung kapanahunan pa ni Sukuna 1,000 taon na ang nakalipas. Hanggang sa unti-unti na lang naglaho si Uraume sa hangin na parang buhangin. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng pagkamatay ni Sukuna at Uraume, nagising na sa wakas si Megumi at nagtanong kung anong ginagawa ni Yuji at Nobara. Ang eksenang ito ay nagbigay ng ngiti sa ating lahat dahil sa wakas, buhay at nagbalik na ang original trio. Kalaunan, sila ay nag-usap tungkol sa mga liham mula kay Gojo. Ang liham ni Gojo kay Nobara ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang ina, ngunit mukhang hindi ito interesado. Ang liham naman para kay Megumi ay naglalaman ng isang nakakagulat at nakakatawang mensahe na nagsasaad, pasensya na, pero wala na ang iyong ama dahil pinatay ko siya, sorry. Ang reaksyon ni Megumi at ang pagtawa niya ay isang magandang piraso ng komedya sa gitna ng lahat ng drama. Habang si Yuji naman ay walang liham na natanggap dahil ayon sa kanya ay nakausap na niya si Gojo at maaaring nasabi na nito ang nais niyang iparating sa kanya. Sa pagtatapos ng kabanata, may mga pahayag tungkol sa pagsasalba kay Yuta at ang pag-aasikaso ng grupo nito. Biglang napasigaw si Maki na may tono ng sobrang pag-aalala. Ang tanong ni Megumi ay ganito ba dapat ang reaksyon kapag si Yuta ang isasalba? Sa huli, binanggit ng editor na may 3 kabanata pa bago ang finale at break ang manga sa susunod na linggo. Huwag palampasin ang Jump Fest 2025 na magiging lugar para sa mga exciting na anunsyo. Salamat sa pagsama sa akin sa review na ito.
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para sa iba pang updates tungkol sa Jujutsu Kaisen at iba pang animes. Hanggang sa muli, si Ninong Gaming sa Anime and Manga Review.